Kasalukuyan akong naninirahan sa isang maliit na bayan sa baybayin ng Batangas, Pilipinas. Pagdilat ng bintana, tanaw ko ang aso na karagatan, at tuwing umaga, ginigising ako ng huni ng ibong dagat. Kasama ko ang 3 taong gulang kong anak na si Maya, at ang kanyang lola at lolo. Ipinanganak ako sa Caracas, Venezuela, isang lugar na eksaktong 17,000 kilometro ang layo mula rito. Sa tingin ng sinuman, hindi ako taga rito. Iba ang kulay ng aking balat, at ang aking pananalita ay hindi pa rin gaanong matatas. Ngunit tinatawag ako ng mga tagabayan na manugang ng dalampasigan. Gusto kong ibahagi sa inyo ang kwento kung paano ako napunta rito. Simula ang lahat 1 taon na ang nakalipas, sa loob ng eroplanong iyon. Noon, ako ay 23 taong gulang at isang international flight attendant. Akala ko, magiging ordinaryong flight lang iyon. Ngunit sa araw na iyon, tuluyan akong nabago. Nakilala ko ang isang binatang Pilipino, 22 siya, at hindi kami gaanong nakakaintindihan. Ngunit nakalapit ang aming loop. Kahit 3 araw lamang ang aming pakikita, napabago ang maikling panahong iyon sa buong buhay ko, at nang siya ay umalis, hindi na ako nag-iisa, may maliit na buhay na lumalago sa aking sinapupunan. Ang video na ito ay muling isinayos na kwento. Ang pag-subscribe at pag-like ay magbibigay sa inyo ng swerte. Ako si Lorena Paez. Ipinanganak at lumaki ako sa Caracas, Venezuela. Ang aking ina lang ang napalaki sa akin. Namatay ang aking ama sa isang aksidente sa trapiko noong ako ay 5 taong gulang. Ang aking ina ay nagpapatakbo ng isang maliit na kainan at itinaguyod niya ako hanggang kolehiyo. Bata pa lang ako, mahilig na ako sa eroplano. Pangarap kong lumipat sa kalawakan, kaya kumuha ako ng kursong turismo at naging sertipikadong flight attendant. Bukod sa Spanish, matatas din ako sa English. Naaral din ako ng Counting Filipino dahil mahilig ako sa K-pop. Nung 21 ako, pumasok ako sa South American Airlines at pagkalipas ng 1 taon, na-promote ako bilang International Flight Attendant. Pangunahin kong hawa ang mga ruta mula Caracas patungong Bogota, Lima at Mexico City. Maso 15, 2024 iyon, isang flight mula Caracas patungong Bogota, isang ordinaryong Biyernes ng hapon na flight. Ang magawain ay tulad ng dati, pagbati sa mga pasahero at pagtiyak sa kaligtasan. Ngunit may isang pasaherong pumukaw sa aking pansin, isang binatang Asyano, mukha siyang 22, may itim na buhok, nakasuot ng salamin, at mayroon lamang siyang isang backpack. Nahirapan siyang hanapin ang kanyang upuan, mahina siya sa Spanish at English. Lumapit ako sa kanya at nagdanong, "Ikaw ba ay Pilipino?" Nagulat siya at tumingin sa akin. "Oo, ako ay Pilipino." "Paano mo nalaman?" Ngumiti ako at sumagot, "Kaya kong magsalita ng kaunting Filipino, mahilig ako sa K-pop." Sumaya ang kanyang mukha. "Talaga? Ang galing mo naman." "Ako si Gabriel, o Gabi na lang." Inabot niya ang kamay niya ng awkward. Nakipagkamay din ako at sinabi ang pangalan ko, "Ako si Lorena. Lorena Paez." "Gabi, ang upuan mo ay narito." Inihatid ko siya sa kanyang upuan. Pauli-uli siyang napasalamat. Sa Filipino, Spanish, at English, pinahalo-halo, naramdaman kong angkut niya. Pagka-take-off ng eroplano, nasimula na akong mahatid ng inumin. Pagdating ko sa upuan ni Gabi, nakatanaw siya sa labas ng bintana, tila malalim ang kanyang iniisip. "Gusto mo bang uminom?" Tanong ko. Tumingala siya. Tubig na lang po. Salamat." Ibinigay ko ang tubig at natanong, "Magbabakasyon ka ba sa Bogota?" Umiling siya, "Hindi po. Magbo-volunteer ako. Miyembro ako ng isang youth NGO. Ang pangalan ay Puso Kang Paasa." Sa sandaling iyon, naramdaman kong espesyal siya. "Volunteer? Ang galing mo naman. Ano ang ginagawa mo?" Ngumiti si Gabi nang nahihiya. "Nag-install kami ng solar panels sa liblib na mga baryo at tumutulong din sa edukasyon ng mga bata. 3 buwan ang proyekto." Humanga ako. "Ang ganda naman ng ginagawa mo." Ikinawi niya ang kamay niya at sinabi, "Hindi naman po, pakiramdam ko, mas marami pa akong natututunan." Nang matapos ang serbisyo sa gabing iyon, bumalik ako sa upuan ni Gabi. Karamihan sa mga pasahero ay natutulog na. May tinitingnan si Gabi sa kanyang laptop. "Puwede bang makistorbo?" Tanong ko. Tuwang-tuwa siyang ngumiti at tumango. "Aba, o naman." Umupo ako sa bakanteng upuan sa tabi niya. Doon nagsimula ang aming unang pag-usap. Pagdating namin sa Bogota, humiling si Gabi sa akin. "Kung may oras ka, gusto mo bang magkape?" Nagatubili ako. Bilang flight attendant, maingat ako sa pakikipagkita sa pasahero sa labas ng trabaho. Ngunit naramdaman kong totoo ang kanyang nga mata. "Sige,
Isang oras ay siguro ayos lang. Nakita kami sa isang cafe malapit sa airport. Nakaupo na si Gabi sa mesa. May hawak siyang maliit na kahon ng regalo. Gusto kong ibigay ito sa iyo. Salamat sa pagiging mabait sa akin sa eroplano. Pagbukas kong kahon may nakita akong maliit, inukit na kitchen na isda. Ang ganda naman, maraming salamat, ngumiti si Gabi, gawa iyan ng lola ko. Nakatira siya sa barangay Dalampasigan, Batangas. Nakasama kami ng 3 oras ng araw na iyon. Ang isang tasa ng kape ay nauwi sa hapunan at paglalakad. Ikinuwento ni Gabi ang kanyang buhay. Sinabi niya na na-leave siya pagkatapos ng 2 taon ng kolehiyo. Lumaki siya sa pangangalaga ng kanyang lola at lolo. Namatay daw ang kanyang mga magulang sa isang aksidente noong bata pa siya. Pinaaral siya ang kanyang lola na isang tindera ng isda, at ang kanyang lolo ay dating marino ng Philippine Coast Guard. Ikinuwento ko rin ang aking kwento, ang magang pakawala ng aking ama at ang buhay naming dalawa lang aking ina. Hinawakan ni Gabi ang aking kamay. Marami tayong pagkakapareho. Mainit ang kanyang kamay. Gusto ko ang init na iyon. Kinabukasan, muli kaming nakita. May 2 araw pa siya bago magsimula ang kanyang volunteer work. Naglakad kami sa lumang bahagi ng Bogota. Umakyat din kami sa Montserrat. Ang tanawin ng siyudad mula sa tuktok ay napakaganda. Sabi ni Gabi, balang araw gusto kong dalhin dito ang lola ko. Hindi pa niya nararating ang labas ng Batangas sa buong buhay niya. Naramdaman ko ang pagiging totoo sa kanyang sinabi. Ikaw ay isang mabuting apo. Ngumiti si Gabi nang nahihiya. Ang lola ko ang lahat sa akin. Sa 2 araw, kinailangan ni Gabi na umalis para sa kanyang volunteer site. Nahiwalay kami sa airport. May isinulat si Gabi sa isang piraso ng papel at iniabot sa akin. Ito ang email address ko. Pwede mo ba akong i-contact? Tumango ako. O siguradong kokontakin kita. Bago siya umalis, sinabi niya ang huling salita. Babalik ako sa Pilipinas pagkatapos ng 3 buwan. Sana makita ulit tayo noon. Gusto kitang imbitahan sa barangay Dalampasigan, kasama ang aking lola at lolo. Napakaganda ng dagat doon. Ngumiti ako at sumagot, sige. Siguradong makikipaugnayan ako. Pasan ang kanyang backpack, umalis si Gabi. Matagal kong pinanood ang kanyang paglayo. May kirot sa aking puso. 3 araw pa lang kaming makakilala, ngunit namimiss ko na siya. Nang araw na iyon, sumakay ako ng eroplano pabalik sa Caracas. Isinabit ko ang kitchen na bigay ni Gabi sa aking bag, at naisip ko, makikita pa kaya kami ulit. Hindi ko pa alam noon na ang aming pagkikita ay makakaroon ng ganito kalaking kahulugan. Pabalik ko sa Caracas, na-email ako kay Gabi. Pabati lang na nakarating ako ng ligtas, lumipas ang 1 araw, 2 araw, ngunit walang sagot. 1 linggo na ang lumipas, ngunit wala pa ring balita. Unti-unti akong kinabahan. Baka nakamali ako. Baka mabait lang talaga siya. Sa 2 linggo, nakaramdam ako ng kakaibang sintomas. Tuwing umaga nasusuka ako at pagod. Nalilit din ang aking regla. Sa paalinlangan, bumili akong pregnancy test sa botika. Sinubukan ko sa banyo. Lumabas ang 2 linya, buntis ako. Napaupo ako sa kinatatayuan ko. Paano nangyari ito? Isa lang ang aming pakikita. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Muli akong nag-email kay Gabi. Sinabi ko na may mahalagang bagay akong sasabihin at kailangan ko siyang makausap agad. Ngunit wala pa ring sagot. Hindi ko alam ang kanyang numero ng telepono. Alam ko lang ang pangalan ng kanyang organisasyon. Puso ngang Pag-asa. Nag-internet ako. Nahanap ko ang website ng organisasyon, ngunit walang personal na contact number. Nagpadala akong inquiry sa email ng direktor ng organisasyon. Sinabi kong gusto kong makipag-ugnayan sa isang volunteer na nangangalang Gabriel Reyes. 1 linggo pa karaan, dumating ang sagot. Nakasad na ang mga volunteer na nasa overseas projects ay limitado ang personal na contact dahil sa seguridad. Possible raw makipag-ugnayan pagkatapos ng proyekto. Desperado ako. Ibig sabihin, kailangan kong maghintay ng 3 buwan. Pinaisipan ko kung sasabihin ko sa aking ina. Ngunit wala akong lakas ng loob, ang aking ina ay sa akin lang umikot ang buhay niya. Ipinakmamalaki niya ang pagiging flight attendant ko at ang pagkakaroon ko ng matata na trabaho. Natatakot akong sabihin sa kanya na maisa akong makakaanak, na isa akong naisip. Pumunta ako sa ospital para kumpirmahin. 6 na linggo na akong buntis. Tinanong ng doktor, nasaan ang amo ng bata? Hindi ako makasagot. Sasabihin ko bang nasa Pilipinas siya? O hindi ko siya makontak? Yumuko na lang ako. Tahimik na sinabi ng doktor, maisip ka na mabuti. Ano man ang piliin mo, susuportahan kita.
Pauwi, naalala ko ang sinabi ni Gaby, barangay Dalampasigan, kasama ang aking lola at lolo. Napakaganda ang dagat doon. Siguradong totoo ang kanyang sinabi. Inimbitahan niya ako. Kung kanon, hindi ba pwede akong pumunta doon? Nakpasya ako. Pupunta ako sa Pilipinas. Hahanapin ko si Gaby. Naisip ko na kailangan kong makilala ang ama ng aking anak at sasabihin ko sa kanya ang totoo. Kinabukasan, nag-apply ako ng long-term leave sa aking kumpanya. Personal na dahilan lang ang sinabi ko. Nagulat ang aking boss, ngunit inaprubahan naman. Nagbook ako ng flight, mula Caracas, dadaan sa Mexico City, patungo Maynila. 1 buwan pa ang alis ko, kailangan ko ng oras para mahanda. Sa aking ina, sinungaling ako na na-transfer ako sa isang Philippine airline. Masaya siya, akala niya, sa mas magandang lugar ako pupunta ang kanyang anak. Gabi bago ang aking pag-alis, pumasok ang aking ina sa aking silid. Lorena, sigurado ka bang magiging maayos ka? Mag-isa ka lang. Tumango ako. Okay lang po, mama. Magandang oportunidad ito. Hinawakan ni Joaquin ina ang aking kamay. Kung masaya ka, masaya rin ako. Kung nahihirapan ka, bumalik ka lang. Okay, naramdaman kong tutulo ang aking luha ngunit pinigilan ko. Opo mama, huwag po kayong mag-alala. Kinabukasan, sinamahan ako nga aking ina sa airport. Isang maliit na maleta lang ang dala ko. Hindi ko kailangan ng maraming bagahe. Hindi ko alam kung gaano ako katagal mananatili. Nayakapan kami nga aking ina sa boarding gate. Sa yakap ng aking ina, nakakuha ako ang lakas ng matagal. Mahal kita mama. Mahal din kita, anak ko. Umalis ang eroplano sa tamang oras. Tanaw ko mula sa bintana ang paglayo ng Caracas. Ang siyudad kung saan ako ipinanganak at lumaki. Ipinatong ko ang aking kamay sa aking tiyan. Hindi pa lumalabas ang aking tiyan, ngunit kamangha-mangha na may maliit na buhay sa loob nito. Baby, pupuntahan natin ang iyong ama. Nag-transit ako sa Mexico City at tumawid sa Karagatang Pasipiko. 14 na oras na mahabang flight. Halos hindi ako natulog. Patuloy akong nag-iisip, ano ang sasabihin ko kay Gaby kapag nakita ko siya? Tatanggapin kaya ako ng kanyang lola at lolo? Pag-alala at pag-asa ang nanghalinhinan. Dumating ako sa Naya noong umaga ng Mayo 2024. Paglabas ko mula sa Immigration Pilipinas na ang mga signage sa airport ay nakasulat sa Tagalog at English. Mabilis na naglalakad ang mga tao. Saklit akong natulala. Talaga, narito na ako sa Pilipinas. Nagpapalit ako ng pera at bumili ng SIM card. Pagkatapos, bumili ako ng tiket ng bus patungong Batangas. Sumakay ako ng air-condition na bus. Sa loob ng bus, nakatanaw ako sa labas ng bintana. Ang tanawin ng Pilipinas na hindi ko pa nakikita ay nakdaan. Mga bundok at ilog, siyudad at bukirin lahat ay bago ngunit maganda. Pagdating ko sa Batangas Bus Terminal, 3:00 ng hapon na. Sumakay akong tricycle. Sinabi ko sa driver na gusto kong pumunta sa barangay Dalampasigan. Nagtanong ang driver, saan sa Dalampasigan? Ipinakita ko ang address na isinulat ko sa papel. Ang address na isinulat ni Gaby sa dulo ang kanyang email. Tumango ang driver. Malapit sa dagat. Siguro mga 1 oras ang biyahe. Lumabas ang tricycle sa siyudad at dumaan sa coastal road. Tanaw mula sa bintana ang asul na dagat. Ang dagat na sinabi ni Gaby, napakaganda talaga. Bumilis ang tibok ng aking puso. Makikita ko na ba si Gaby? Huminto ang tricycle sa isang maliit na baryo ng mangingisda. Ang makipot na eskinita ay may mga hanay ng maliliit na bahay. Malakas ang amoy ng dagat. Sabi ng driver, narito na tayo. Iyan ang bahay na may asul na pintuan. Nabayad ako at bumaba. Hila-hila ang aking maleta, tumayo ako sa harap ng bahay. Isang lumang asul na bakal na gate. May nakasulat na pamilyare sa gate. Huminga ako ng malalim. At pinindot ang doorbell. Maya-maya. Bumukas ang pinto. Isang nakukuban na matandang babae ang lumabas. Sino po sila? Tanong niya. Ngumiti ako ng awkward at nagsalita sa Filipino. Kumusta po? Ako po si Lorena. Kaibigan po ako ni Gabriel Reyes. Lumaki ang mata ng lola. Si Gaby? Kaibigan ni Gaby? Opo. Si Gaby po ang pinuntahan ko. Sinipat ako ng lola mula ulo hanggang paa. At sunyasan akong pumasok. Hila-hila ang aking maleta. Pumasok ako. Pagdaan sa makipot na bakuran, pumasok ako sa maliit na sala. Luma ang bahay ngunit malinis. Umupo ka? Sabi nga lola at binigyan ako ng unan. Maingat akong umupo. Pumunta ang lola sa kusina at bumalik na may dalang tubig. Inumin mo. Salamat po lola. Uminom ako. At maingat na nagtanong, nasaan po si Gaby?
Nadilim ang mukha ang lola, wala siya ngayon. Kailan po siya babalik? Buntong hininga ang lola. Hindi ko alam, hindi siya matawagan. Nagulat ako, hindi po matawagan. Oh, 3 buwan na ang nakakaraan, pumunta siya sa ibang bansa. Sabi niya, magbo-volunteer. Ngunit 1 buwan na ang nakakaraan, nawalan na ang kontak. Nanlumo ako. Kung ganun, hindi niyo rin po alam kung kailan siya babalik? Umiling ang lola. Hindi ko alam, hindi rin sinasabing gay organisasyon. Kailangan lang nating maghintay. Sa sandaling iyon, lumabas si Lolo mula sa loob ng silid. Matangkat siya at malapat ang balikat. Nakasuot siya ng damit na parang uniforme ng sundalo. Sino iyan? Tanong ni Lolo. Sumagot ang lola, kaibigan ni Gebiro, dayuhan. Tiningnan ako ni Lolo. Matatalim ang kanyang mata. Saan ka galing? Venezuela po. Nakilala ko po si Gebi sa Bogota. Bahagyang lumuwag ang ekspresyon ni Lolo. Bogota, doon? Opo. Nakilala ko po si Gabi bago siya umalis para mag-volunteer. At sinabi niya na imbitahan ko ang lola at lolo. Naluha ang lola. Ang Gabi ko, opo, siguradong sinabi niya iyon. Inilabas ko mula sa aking bag ang kitchen na bigay ni Gabi. Ito rin po, regalo ni Gabi. Sabi niya, gawa po ninyo lola. Tiningnan ng lola ang kitchen at lumuha. O gawa ko iyan. Dinala ni Gabi, lumambot din ang ekspresyon ni lolo. Kung ganon, kailangan natin siyang alagaan. Ngunit gaano kakatagal mananatili? Sinabi ko ng tapat, hindi ko po alam. Hanggang sa makilala ko po si Gabi, hinawakan ng lola ang aking kamay. Kung ganon, dito ka na lang, kasama namin. Napaya ako sa tuwa. Talaga po, okay lang po sa inyo. Tumango si lolo. Okay lang, may isang silid doon. Pwede mo nang gamitin. Nang araw na iyon inilapa ko ang aking magamit sa bahay na iyon. Maliit ang silid ngunit mainit. Pagdilat ng bintana, tanaw ko ang dagat. Ang dagat na tiningnan ni Gabi habang lumalaki. Kinabukasan, nagising ako sa kakaibang ingay. 4:00 ng umaga. Narinig ko ang boses ni Lola. Paglabas ko, handa na siya. Punta na tayo sa palengke. Bibili ng isda. Sabi niya. Nagulat ako at nagtanong. Sa oras na ito po, ngumiti si Lola. Kung gusto mong ang sariwa, kailangan mong maaga. Gusto mong sumama? Tumango ako. Opo, sasama po ako. Naglakad kami sa madilim na kalsadangang madaling araw patungong pantalan. Mayroon ng mga tao na naktipon. Nagbababa ang mamangingisda ng mabagong huling isda. Pinili ng lola ang mga isda na may bihasang kasanayan. Tilapia, bangus, galunggong. Pinanot ko sa tabi. Natataka ang tindera sa palengke na tiningnan ako. Aling Cory, sino iyan? Kaibigan ni Gabi, dayuhan. Naku, ang ganda naman. May mabuting kaibigan si Gabi. Ngumiti ang lola ng may pagmamalaki. Hindi ba? Ang suwerte ang Gabi ko. Pag-uwi, sinimulan ng lola na linisin ang isda. Sinubukan kong tumulong, ngunit hindi ako bihasa. Mahina rin ako sa pagiwa. Ngumiti si lola. Okay lang, dahan-dahan kang matuto. Maagang umalis si lolo patungong dagat. Sabi niya, mangingisda siya. Naiwan kaming 2 lang lola sa bahay. Ang aming almusal ay sinigang na isda at inihaw na tilapia. Ito ang unang beses na nakakain ako nito. Maasim at medyo malansa, ngunit kakaiba ang sarap kaya patuloy akong kumakain. Nagtanong ang lola, masarap ba? Opo, masarap po. Natuwa ang lola, kain ka ng marami. Payat ka masyado. Pagkatapos kumain, habang nahuhugas ako ng pinggan, medyo sumakit ang aking tiyan. Simula ito ngang pagbubuntis. Pilit kong tiniis at tinapos ang pahugas. Nag-aalala ang lola at nagtanong, hindi maganda ang mukha mo, okay ka lang? Okay lang po lola, pagod lang po. Sinabi ngang lola na magpahinga ako sa silid. Nahiga ako sa silid at tumingala sa kisame. Tama ba ang desisyon ko? Ilang araw ang lumipas. Sinusundan ko ang pangaraw-araw na gawain ng lola. Palengke ang madaling araw, paglilinis ang isda, paglalaba, paglilinis. Si lolo ay umalis patungong dagat tuwing umaga at umuwi sa gabi. Kung magdala siya ang isda, agad itong lilinisin ng lola. Isang gabi, dumalaw ang mga kapitbahay. Magkakaibigan sila ng lola. Aling Cory, ito ba ang kaibigan ni Gabi, galing Venezuela? Naku, ang layo naman ng pinanggalingan. Sikat pala si Gabi. Ngumiti ang makapitbahay, at nagtanong sa akin, kaya mo bang kumain ng pagkaing Pilipino? Opo, nag-aral po ako. Masarap po, mabait ang mga kapitbahay, ngunit minsan may masalita silang hindi ko maintindihan. May halong Batanggenyo aksong kasi. Tumango lang ako at ngumiti. Nang gabing iyon, sinabi ang lola, gusto ka ang lahat. Mabait kang bata. Nahihiya ako.
Mas mabait po kayo, Lola. Lumipas ang 1 linggo at 2 linggo wala pa ring balita mula kay Gabby. Unti-unti akong kinabahan at ang sanggol sa aking tiyan ay lumalaki na. Sa 3 linggo naglakas loob akong pumunta sa ospital. Isang maliit na op-gyn clinic sa Dalampasigan. Ipinakita ng doktor ang ultrasound, lumalaki ng malusok. Nasa 10 linggo na ang pagbubuntis mo. Nakita ko ang maliit na tuldok na hugis bian sa screen. Naluha ako, anak ni Gabby. Natanong ang doktor na saan ang kasama mo? Hindi ako makasagot. Mag-isa lang po ako. Kailangan mong mag-ingat. Magpahinga ka. Tumango ako. Pauwi mula sa ospital, hawak ko ang ultrasound photo sa aking dibdib. Sasabihin ko ba sa lola? Pakiramdam ko, hindi pa oras. Pagdating ko sa bahay, nasa bakuran si lolo. Nag-trim siya ng puno. Saan ka galing? Tanong ni lolo. Naglakad-lakad lang po. Tumango si lolo. At sinabi, gusto mo bang tumulong sa akin? Tumayo ako sa tabi ni lolo. Gumagawa si lolong maliliit na paso ng halaman. Ito ay bougainvillea. Kung itatanim mo ito rito, mamumulala sa susunod na taksibol. Maganda ito. Ngumiti si lolo. May itinanim si Gabby noong bata pa siya. Ngayon, ganito nakalaki. Itinuro ni lolo ang isang bahagi ng bakuran. Nakatayo doon ang isang malaking bougainvillea. Nang gabing iyon, nagluto si lola ng tinolang manok. Ngayon ay espesyal na araw. Tanong ko, ngumiti si lola, hindi. Naisip ko lang na magugustuhan mo. Mainit at malambot ang tinolang manok. Inubos ko ang isang mangkok. Tuwang-tuwa ang lola na tiningnan ako. Sarap mong kumain. Magaling. Kumain ka ng marami. Pagkatapos kumain at habang naguhugas ako ang pinggan, sinabi ang lola, Lorena, may pinagdadaanan ka ba? Huminto ako sa paghuhugas. Hinawakan ng lola ang aking kamay. Kahit hindi mo sabihin, alam ko, nakikita lahat ng lola, naluha ako. Sinubukan kong pigilan, ngunit hindi ko mapigilan. Niyakap ako ng lola, huwag kang umiyak, huwag mong pigilin. Matagal akong umiyak sa yakap ng lola. Lahat ng pinipigilan ko ay lumabas. Takot, kalungkutan, pag-alala. Hinaplos ng lola ang aking laikot. Okay lang, lahat ay magiging okay. Nandito naman si lola, nang gabing iyon, sinabi ko sa lola ang lahat. Ang pagbubuntis, ang maikling pakikita kay Gabby, ang pagpunta ko sa Pilipinas mag-isa. Tahimik na nakinig ang lola. At sinabi, magaling. Magaling ang ginawa mong papunta rito. Nandito kami. Huwag kang mag-alala. Kinabukasan, sinabi rin ng lola kay lolo. Walang sinabi si lolo, tumango lang. At sa gabi, bumili siya ng malaking isda. Kainin mo ito. Mabuti sa katawan. Ito ang tahimik na paalaga ni lolo. Napasalamat ako. Ang mag-asawang ito ay itinuring ako bilang tunay na pamilya. Mula ng araw na iyon, unti-unti akong gumaan ang loob. Naramdaman kong hindi ako nag-iisa. Lumipas ang Mayo at dumating ang Hunyo. Unti-unting uminit ang panahon sa Batangas. 4 na buwan na akong buntis. Unti-unti nang lumalabas ang aking tiyan. Bumili si lola ng maluwat na damit. Ito ang giswat mo. Mas magiging komportable ka. Salamat po lola. Isang gabi, sinabi ni lolo bukas, gusto mo bang sumama sa akin sa dagat? Mangingisda ako. Natuwa ako. Opo, gusto ko po. Kinabukasan ngang madaling araw, sumakay kami sa maliit na bangka ni lolo at pumunta sa dagat. Sumisikat ang araw. Ang tubig ay kumikinang sa gintong kulay. Napakaganda talaga. Nahanda si lolo ngang pangisda. Umupo ako sa tabi at tiningnan ang dagat. Sabi ni lolo, tinatanggap ng dagat ang lahat. Ang kagalakan, ang kalungkutan. Tinatanggap lang niya lahat. Pinaisipan ko ang sinabi ni lolo. Patuloy na nagsalita si lolo nung namatay ang nga magulang ni Gabby, umiyak din ako ng husto. Sa dagat, nanginginig ang boses ni lolo. Ngunit inali ako ang dagat. Kapag naririnig ko ang tunog ng nga alon, gumagaan ang loob ko. Naramdaman ko rin ang damdaming iyon. May ritmo ang tunog ng nga alon, umaalon, bumubuo, lumalapit muli at umaatras. Nahuli ni lolo ang isang isda, isang maliit na maya-maya. Ang ulam natin ngayong gabi, magugustuhan ito ng lola. Sinubukan ko rin ang pangisda, tinuruan ako ni lolo. Hawakan mo nga nito at dahan-dahan. Kapag dumating ang isda, mararamdaman mo. Na-concentrate ako, matagal akong naghintay, biglang yumuko ang pangisda, nandiyan na, ngumiti si lolo. Dahan-dahan mo lang hila, huwag kang magmadali. Maingat kong inikot ang pising ang pamingwit, umayat ang isda. Isang maliit na lapu-lapu. Nahuli ko. Pumala pa si lolo. Magaling? Ang una mong isda. Pawi mula sa bangka. Sinabi ni lolo, Lorena, huwag kang maalala.
Babalik si Gabi sa lalong madaling panahon. Hanggang noon, poprotektahan ka namin. Naluha ako. Salamat po Lolo. Hinaplos ni Lolo ang aking balikat. Pamilya na tayo. Natural lang. Pagdating namin sa bahay, naghihintay ang lola sa bakuran. Ano, dumating ka na. Marami bang nahuli? Ipinakita ni Lolo ang basket ng isda. Ngumiti ang lola. May nahuli rin si Lorena. Opo, isa po akong nahuli. Natuwa ang lola. Ang galing naman ng Lorena natin. Nang gabing iyon, inihaw na lapu-lapu na nahuli ko ang nakahain sa hapakainan. Masarap na niluto ng lola. Habang masarap akong kumakain, naisip ko, dito na nagiging tunay kong tahanan. Kahit wala si Gabi, pakiramdam ko bahagi na ako ng pamilyang ito. Dumating ang Hulyo, 5 buwan na akong buntis. Malaki na talaga ang aking tiyan. Hindi ko na ito may tago. Nalaman na rin ng nga tagabayan, ngunit walang tumingin sa akin ng kakaiba. Sa halip mas inalagaan pa nila ako. Ang kapitbahay na ginang ay nagdala ng prenatal vitamins. Ang tindero ng isda ay nagdagda ng sariwang isda. Sinabi nga dikenes ang simbahan na ipagdarasal nila ako, na ante ako sa kabaitan ng mga tagabayan na ito. Isang gabi, pumasok ang lola sa aking silid. Lorena, mag-usap tayo. Umupo ang lola sa tabi ko, at tahimik na sinabi, palalakihin mo bang mag-isa ang bata? Yumuko ako. Hindi ko po alam. Hindi ko po alam kung ano ang mangyayari kapag bumalik si Gabi. Hinawakan ng lola ang aking kamay, babalik man si Gabi o hindi, ikaw ang nanay ng batang ito. At tayo ay pamilya. Huwag mong kalimutan. Naluha ako. Lola, magagawa ko po kaya ito. Ngumiti ang lola. Aba, unaman. Ikaw ay malakas na bata. Tingnan mo ang pagpunta mo rito mag-isa. Napakagaling mo. Nakakuha ako ng lakas mula sa sinabi ng lola. Nang gabing iyon, matagal akong nakatulog ng mahimbing. Kinabukasan ng umaga, tinawa ako ni Lolo. Sumama ka sa akin. Saan po tayo pupunta? Walang sagot si Lolo. Nauna lang siyang naglakad. Sumunod ako. Umakyat kami sa burol sa likod ng bayan. Hindi gano'ng kataas na burol. Pagdating sa tuktok, tanaw ko ang buong dagat. Sabi ni Lolo, ito ang pinakapaborito kong lugar. Madalas kong dalhin dito si Gabi noong bata pa siya. Napakaganda po talaga. Umupo si Lolo sa bangko. Umupo rin ako sa tabi niya. Dahan-dahang nagsalita si Lolo. Lorena, may gusto akong itanong sa iyo. Saglit akong nag-atubili. At naglakaslop na nagtanong, okay lang po ba sa inyo na nandito ako? Tiningnan ako ni Lolo. Bakit mo iyan tinatanong? Sinabi ko ng tapat, dayuhan po ako at hindi po kami magkakilala ng mayos ni Gabi. Tapos, buntis pa po ako, baka po nakakabigat ako sa inyo. Matagal na tiningnan ni Lolo ang dagat. At sinabi Lorena no marine police pa ako, marami akong nailigtas na tao. Ang mga nahulo sa dagat, iba-iba ang lahi, edad at dahilan. Ngunit may isang bagay silang makakapareho, gusto nilang mabuhay. Nakini ako sa sinabi ni Lolo, patuloy na nasalita si Lolo, ikaw din, ganun din. Ang pagpunta mo rito, para mabuhay ka, hindi ba? Ikaw at ang bata, pareho. Kung ganun, kailangan ka naming tulungan. Ganun ang buhay ngang tao. Naluha ako. Salamat po, Lolo. Hinaplos ni Lolo ang aking balikat. Huwag kang umiyak. Kahit ang mga maninisit, maisa rin silang pumupunta sa dagat. Ibig sabihin dahil mag-isa sila, mas lumalakas sila. Kaya mo iyang. Mula ng araw na iyon, nakaroon akong katiyakan. Palalakihin ko ang aking anak dito. Babalik man si Gabi o hindi, kaya ko. Dahil kasama ko ang lola at lolo. Huling bahagi ng Agosto iyon. 2 linggo bago ang due date, nagsimula ang aking labor pains. 3:00 ng madaling araw iyon. Nagising ako dahil sa sakit ng tiyan. Regular ang sakit. Lola, lola. Tinawag ko siya. Dali-dali siyang lumapit. Bakit? Masakit ba? Hinawakan ng lola ang aking no. Labo na ata. Kailangan nating pumunta sa ospital. Ginising ng lola si Lolo. Agad namang nabihis si Lolo at inihanda ang kotse. Inihanda ko ang aking bag. Handang-handa na itong bag. Mga damit ngang sanggol diapers, pati damit ko. Sumakay kami sa kotse patungong ospital. Mabilis na nakmaneho si Lolo. Okay lang, hinawakan ng lola ang aking kamay. Opo, okay lang po, pilit kong sinagot. Dumating kami sa ospital. Pumasok kami sa emergency room. Sinuri ako ng doktor. Bukas na ang cervix ng 5 cm. Manganganak ka na sa lalong madaling panahon. Kailangan mo nang pumunta sa delivery room. Inilipat ako sa delivery room. Sumama ang lola. Hawakan mo nang mahipit ang kamay ko. Lakasan mo. Mahipit kong hinawakan ang kamay ng lola. Unti-unting lumakas ang labor pains. Nahirapan akong huminga. Sinabi ng nurse, huminga ng dahan-dahan. Hinga at labas.
Pili akong huminga ng maayos. Pinunasan ng lola ang aking nu. Magaling ka. Kaunti na lang. Gaano na kaya katagal ang lumipas? Sinabing doktor, ngayon itulak mo. Buong lakas akong natulak. Isang beses, 2 beses, 3 beses. At narinig ko ang iyak ng sanggol. Nga malit ngunit malinaw na ayak. Baby girl. Malusok na baby girl, ngumiti ang doktor at sinabi, naluha ako, inilagay niya ang sanggol sa aking dibdib, isang maliit at mainit na nilalang, lumapit din ang lola, ang ganda, napakaganda, tiningnan ko ang sanggol, nakapikit siya ngunit humihinga, anak ko, anak ni Gaby, ang anak namin. Sa labas ng delivery room naghihintay si lolo, lumabas ang lola at sinabi nakita mo ang apo mo malusog, naluha din daw si lolo. Mamaya sinabi Engge lola nakita ko si lolo na umiyak mag-isa sa pasilyo. Siguro iyon ay luha Engge kagalakan. Paglipat ko sa ward, naisip ako ng pangalan para sa sanggol. Anong pangalan kaya ang maganda? Tanong ng lola. Gagawa ba tayo ng pangalang Pilipino? Opo. Dahil dito na po kami titira sa Pilipinas, may naisip na akong pangalan. Maya po. Hango sa pangalan ng isang ibon na may malambing na tinik at simbolo ng bagong umaga. Ngumiti ang lola. Magandang pangalan. Maya Reyes. Ang Maya natin. Yakap ko ang sanggol, tiningnan ko ang labas ng bintana. Sumisikat ang araw. Isang bagong simula. Isang bagong buhay kasama si Maya. Pagkatapos ng 3 araw sa ospital, umuwi kami. Binati kami ng mga tagabayan. Ang kapitbahay na ginang ay nakdala ng gulay. At ang tindero ng isda ay nakbigay ng abalone. Ang madikenes ng simbahan ay nagregalo ng madamit ng sanggol. Naantik ako. Ang bayang ito ay parang tunay kong tahanan. Nagluluto ang lola ng tinolang mano araw-araw. Kain ka ng marami. Kailangan mong gumaling. Yakap ni lolo si Maya at ipinakita sa kanya ang dagat. Maya, iyan ang dagat. Sasama ka kay lolo para mangisda balang araw. Masaya ako na nakita ko ang eksenang iyon. Pakiramdam ko, naging bahagi na ako ng pamilyang ito, kahit wala si Gaby. Dumating ang Setyembre. Isang buwan na si Maya, malusok siyang lumalaki. Araw-araw, inaalagaan ko si Maya, napapasuso, napapalit ng diapers, napapatulo. Mahirap, ngunit masaya ako. Isang hapon, yakap ko si Maya at lumabas kami sa bakuran. Maganda ang panahon. Nang sandaling iyon, bumukas ang gate, tumingala ako, at nanigas ako. Si Gaby, may backpack siya. Nagulat siya nang makita niya ako. Lorena? Wala akong masabi. Dahan-dahang lumapit si Gaby. Paano ka napunta rito? Bakit? Mahigpit kong niyakap si Maya. Tiningnan ni Gaby si Maya. Lumaki ang kanyang nga mata. Iyan. Nangingini ang boses ko, sinabi ko anak natin. Namutla ang mukha ni Gaby. Ano anak natin? Si Maya. Napaupo si Gaby sa kinatatayuan niya. Paano? Kailan? Dahan-dahan kong ipinaliwanag. Na nalaman kong buntis ako pagkatapos naming mahiwalay sa Bogota, na dahil hindi siya ma-contact. Pumunta ako sa Pilipinas mag-isa. Na inalagaan ako ng lola at lolo, naluha si Gaby. I'm sorry, talagang sorry. Hindi ako makakontak. Ang volunteer work ko ay isang military cooperation project at bawal ang personal na kontak. Alam ko, narinig ko kay lola. Tingnan ni Gaby si Maya. Gusto mo bang yakapin? Tumango ako. Maingat na niyakap ni Gaby si Maya. Natutulo si Maya. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Gaby. Anak ko. Oh, mahipit na niyakap ni Gaby si Maya. Sorry. Papa is sorry. Nakita ko ang eksenang iyon at umiyak din ako. Lumabas ang lola at lolo. Gaby, dumating ka na. Sabi ngang lola. Niyakap ni Gaby ang lola. Lola, lolo, bumalik na ako. Hinaplos ni lolo ang balikat ni Gaby. Magaling. Ngayon, kailangan mo ng panindigan. Tumango si Gaby. Opo, paninindigan ko po. Nang gabing iyon, matagal na kaming nakasama bilang isang pamilya. Masarap na inihanda ng lola ang hapunan. Puno ng paboritong pagkain ni Gaby ang hapag-kainan. Kinabukasan, nahanda si Gaby para bumalik sa kolehiyo. Nagsimula siyang mag-aral ulit sa 2nd semestre ng 2nd taon. Ang kanyang kurso ay International Relations. Gusto niyang magtrabaho sa diplomatic field balang araw. Nakplano rin ako. Nag-apply ako sa isang Philippine low-cost airline. Mahalaga kasi ang flight attendant na nakakapasalita ng Spanish at English. Na-interview ako at natanggap. Nagtrabaho ako sa NAIA. Pangunahin kong hawa ang maruta patungong Cebu at Boracay. Ang lola at lolo ang nag-aalaga kay Maya. Sa maaraw na wala akong flight, inaalagaan ko si Maya sa bahay. Lumipas ang panahon at dumating ang Disyembre. 4 na buwan na si Maya.
Nagsimula na siyang sumuporta sa kanyang ulo. Naungol din siya. Mahal na mahal ng lola si Maya bilang apo niya. Ang Maya ko, ang pinakamagandang apo ni lola. Mahal na mahal din ni lolo si Maya. Madalas silang maglaka-laka sa dagat na yakap si Maya. Isang araw, sinabi ni Gabby sa akin, Lorena o Lorena na lang. Mapakasal tayo, nagulat ako, talaga. Seryosong sinabi ni Gabby, mahal kita. Mahal ko rin si Maya. Gusto nating maging formal na pamilya. Saglit akong nag-isip. At sumagot, gusto ko rin. Niyakap ako ni Gabby. Salamat. Maraming salamat. Sinabi namin sa lola at lolo, tuwang-tuwa sila. Magaling. Ngayon, tunay na pamilya na tayo. Ngumiti si lolo. Disyembre 24, 2024, nakaroon kami ng maliit na kasal. Sa barangay hall, natipon ang lahat ng taga-bayan. Simple ngunit mainit na kasal, naluha ang lola, sana maging masaya ang inyong buhay, niyakap ko ang lola, dahil po sa inyo lola, maraming salamat po. Nag-video call din kami sa aking ina sa Venezuela. Nakita na aking ina si Maya at naluha. Ang aking apo, napakaganda. Kailan po kayo pupunta rito sa Pilipinas, mama? Kayo po ay pamilya rin, tumango ang aking ina. Oh, pupunta ako. Kasalukuyan akong nakatira sa dalampasigan kasama si Gabby at Maya. Kumuha kami ng bahay sa tabi mismo ng bahay ng lola. Araw-araw, kumakain kami ng hapunan kasama ang lola. Nag-aral si Gabby at lumilipat ako. Malusok na lumalaki si Maya sa pangangalaga ng lola at lolo. Kung babalikan ko ang nakaraan, ang pakikita ko kay Gabby sa eroplanong iyon ang nagpabago sa aking buhay. Kung hindi ako lumapit sa upuan ni Gabby ng araw na iyon, kung hindi ako naglakas loob na pumunta sa Pilipinas, hindi ko siguro malalaman ang kaligayahan na mayroon ako ngayon. Ang Pilipinas ay bago sa akin noong una. Hindi ko maintindihan ang wika at iba ang kultura. Ngunit ngayon, ito na ang aking tahanan. Ang lugar kung nasaan ang lola at lolo, si Gabby, at si Maya. Ito ang lugar kung saan ako nabibilang. Hindi na ako nag-isa. May pamilya na ako. Nagkaroon ako ng tunay na pamilya. Tanaw mula sa bintana ang dagat. Umaalon at umaatras ang ngaalon. Tulad ng walang katapusang ritmo, nagpapatuloy din ang aming pang-araw-araw na buhay bilang isang pamilya. Ngumiti si Maya at inyabot ang kanyang kamay sa akin. Niyakap ko si Maya. At naisip ko, ang lahat ng ito ay parang milagro. Nasulit ang pagtawid ng 17,000 kilometro. Alam ko na ngayon na ang pag-ibig ay lumalampas sa distansya. At ang pamilya ay hindi lamang konektado sa dugo. Ang tunay na pamilya ay ang pag-alaga at pagmamahalan ng bawat isa ng buong puso. Lola, lolo, Gabby, Maya at ako. Ngayon kami ay isang pamilya. Sa baybayin ang barangay Dalampasigan, napapatuloy ang aming kwento. Mayo 2025, ipinagdiwang ni Maya ang kanyang unang kaarawan. Nadaos kami ng kaarawan sa barangay hall. Kahit hindi namin inibitahan, dumating ang lahat ng tagabayan. Ang kapitbahay na ginang ay nagregalo ng gintong singsing. Ang tinderong isda ay personal na nahanda ng mesa. Ang ngadiakones ng simbahan ay kumanta ng ngaawit ng pagbati. Sa kanyang unang kaarawan, pumili si Maya ng parasamasang may iba-ibang bagay. Sabi nila, ibig sabihin niyon ay magiging masagana ang kanyang buhay. Tuwang-tuwa ang lola at pumalakpak, ang Maya natin ay mabubuhay ng mahaba. Yakap ni Gabby si Maya at nakapapicture, nakangiti rin ako sa tabi niya. Ang larawan na iyon ay nakasabit pa rin sa sala ngayon, dahil iyon ang pinakamasayang sandali ng aming pamilya. Isang linggo pagkatapos ang karawan, dumating ang isang espesyal na bisita. Dumating ang aking ina mula sa Venezuela. Sinalubong ko siya sa naiya. Bumukas ang pinto ng arrival area at lumabas ang aking ina. Isang taon na ang lumipas. Mama. Dali-dali akong tumakbo at niyakap ang aking ina. Mahigpit din akong niyakap ng aking ina. Lorena, anak ko, namimiss kita. Ako rin po mama, sobrang namimiss ko po kayo. Matagal kaming nagyakapan. Tiningnan kami ng matao sa airport. Ngunit hindi namin pinansin. Nakita nga aking ina si Maya at naluha. Ang aking apo napakaganda. Tiningnan ni Maya ang aking ina at ngumiti. Niyakap nga aking ina si Maya. Dumating ang lola. Lola mo mula Venezuela. Pauwi, patuloy na nakatanaw ang aking ina sa labas ng bintana. Ang Pilipinas ay ganito pala kaganda. Nakita ko lang sa larawan, pero mas maganda pala sa personal. Ngumiti ako at sumagot. Alam ko po na magugustuhan ninyo, Mama. Pagdating namin sa Dalampasigan, naghihintay ang lola at lolo sa gate. Kasama rin si Gabby. Nagbigay galang ang aking ina sa dalawa. Maraming salamat po sa pag-alaga sa aking anak. Ako ang nag-translate.
Hinawakan ng lola ang kamay ng aking ina. Natural lang po. Si Lorena ay anak na namin ngayon. Niyakap na lawang ina ang isa-isa. Hindi sila nakakaintindihan sa salita, ngunit nakakaintindihan ang kanilang puso. Nakita ko ang eksenang iyon at muling umiyak. Luhang kaligayahan. Isang buwan na natili ang aking ina. Sumama siya sa lola sa palengke at nakita ang dagat. Dinala ni lolo ang aking ina sa kanyang bangka para libutin ang dagat. Isang gabi, tinawa ako ng aking ina. Lorena, mag-usap tayo, anak. Umupo kami sa silid. Hinawakan ng aking ina ang aking kamay. Sobrang naalala ako, anak. Paano ka mabubuhay ng maisa sa ganito kalayong lugar? Mahihirapan ka ba? Umiling ako. Okay lang po, mama. Maraming mabubuting tao rito. Ngumiti ang aking ina. Alam ko. Nakita ko lahat kung gaano kakamahal ng lola at lolo. Mabait din si Gaby, nakampante ako. Patuloy na nagsalita ang aking ina. Sa totoo lang, akala ko, babalik ka sa Venezuela. Akala ko, susuko ka kung mahirap ang buhay sa Pilipinas. Ngunit nakita ko na nakaugat ka narito. Tiningnan ko ang aking ina. Mama, nalulungkot po ba kayo? Umiling ang aking ina. Hindi, sa halip, ipinagmamalaki kita. Ikaw ay isang malakas na bata. Nagawa mo lahat ito sa sarili mong lakas. Marami akong matututunan sa iyo. Niyakap ko ang aking ina. Dahil po sa inyo, mama. Dahil sa pagpapalaki ninyo sa akin ng malakas, nakarating po ako rito. Matagal kaming nagyakapan. Bilang magina, bilang magkaibigan. Sa araw ng pag-alis ng aking ina, lumabas ang buong pamilya patungong airport. Kasama rin si Maya. Nagbigay galang ang aking ina sa lola at lolo. Pakikiusap ko po sa inyo, alagaan ninyo ang aking anak. Pinunasan ng lola ang kanyang luha at sinabi, huwag po kayong mag-alala. Aalagaan po namin siya ng mabuti. Bumalik po kayo? Tumango ang aking ina. Opo, babalik po ako. Kailangan kong makita ang paglaki ni Maya. Niyakap ng aking ina si Maya at hinalikan sa pisngi. Maya, babalik si lola. Lumaki ka ng malusog ha. Tiningnan ni Maya ang aking ina at kinawayan ang kanyang maliit na kamay. Sa huli, niyakap ako ng aking ina. Mabuhay ka ng masaya. Iyan ang hiling ko, anak. Opo, mama. Kayo rin po, maging malusog. Mahal ko po kayo. Dumating ang teginit, naging third-year college student si Gaby. Maganda ang kanyang grades at maayos ang kanyang buhay sa kolehiyo. Sa bakasyon, marami siyang oras na kasama si Maya. Maglalaro si Papa, Maya ko. Tumindi ang aking flight schedule. Hindi lang Naya Cebu, Boracay kundi hawak ko na rin ang Tokyo at Singapore routes. Kinikilala na ako sa kumpanya. Nakatanggap din ako ng alok na hawakan ang bagong planong ruta sa mga Spanish-speaking countries balang araw. Natuwa ako. Dahil nakakatulong ang aking karanasan. Isang araw sinabi ni Gaby Lorena, kapag nag-graduate ako kukuha ako ng exam para sa Department of Foreign Affairs. Kung makakapasa ako, baka lumabas tayo ng bansa. Okay lang ba sa iyo? Ngumiti ako, okay lang. Saan man tayo magpunta, makasama tayo. Dahil pamilya tayo, ang lola at lolo ay malusok pa rin. Araw-araw pumupunta ang lola sa palengke at si lolo naman sa dagat. Lumaki si Maya sa pangangalaga ng dalawa. Tinuruan ng lola si Maya ng Tagalog. At tinuruan naman ni lolo ang pangalan ng dagat. Maya, iyon ang ibong dagat, iyon ang bangka. Itinuro ni Maya ang kanyang daliri at ginaya, ibong dagat. Masaya ako na nakita ko ang eksa ng iyon, dahil nakaugat na si Maya rito. Lumalaki siya bilang isang batang Pilipino. Dumating ang taglagas, nagkaroon ng pista sa bayan, ang pista ng karagatan sa Dalampasigan. Nagtipon ang lahat ng tagabayan. Lumabas din ang aming pamilya. Ipinakita ni Lolo ang kanyang kasanayan sa pangingisda, at ipinakita naman ng Lolo ang kanyang lutong isda. Pasan ni Gaby si Maya sa kanyang likod, napapicture ako. Gusto kong tandaan ang lahat na sandaling ito. Pagkatapos ang pista, pawi, sinabi ni Gaby, masaya ako. Tumango ako. Opo, talagang masaya ako. Hinawakan ni Gaby ang aking kamay. Masaya rin ako, Lorena. Salamat sa papunta mo rito, ngumiti ako. Ako dapat ang mapasalamat. Salamat sa patanggap mo sa akin. Papalapit ang taglamit. Naksimula ng maglakad si Maya. Apat-apat siyang naglalakad. Sinusundan niya ang lola. At yumayakap kay lolo. Kapag nakita niya kami sa picture, tumatakbo siya ng nakangiti. Mama, Papa. Sa tuwing naririnig ko ang nasalitang iyon, bumubukal ang aking puso. Ako ang mama? Kamangha-mangha pa rin. Bisperas ng Pasko, nagdaos kami ng simpleng party sa bahay. Gumawa ang lola ng kakanin at inihaw naman ni lolo ang isda.
Bumili si Gabi ng tsak. Nahanda ako ng salad. Masaya si Maya na nakasuot ng santahat. Sabay-sabay kaming kumain at nakwentuhan. Sabi ni Lolo, ang daming magagandang nangyari ngayong taon. Ang kaarawan ni Maya at dumating pa ang ina ni Lorena, sumang-ayon ang lola. Oo nga, hindi nawawala ang tawanan sa bahay natin. Ngumiti si Gabi. Sa susunod na taon, mas marami pa tayong magagandang mangyayari. Tiningnan ko ang lahat. Ang aking pamilya. Hindi sila konektado sa dugo, ngunit tunay na pamilya. Nang gabing iyon, pagkatapos kong patulugin si Maya, tumayo ako sa bintana, umuulan ng niyebe sa labas. Natatamba ang puting niyebe sa ibabaw ng dagat. Napakaganda, niyakap ako ni Gabi mula sa likod. Ano ang iniisip mo? Sumagot ako, iniisip ko ang isang taon na ang nakakaraan. Noong una akong dumating dito, tanong ni Gabi, nagsisisi ka ba? Umiling ako, hindi po, ito ang pinakamagandang desisyon. Mahipi akong niyakap ni Gabi. Ako rin. Ang pagkikita ko kay Lorena ang pinakamalaking swerte sa buhay ko. Matagal kaming nakatayo doon. Umulan ng niyebe, yakap ang isa't isa. Sa sandaling iyon, tiyak kong alam ko na. Ito ang aking tahanan. Ang Pilipinas ang aking bansa. Ang dalampasigan ang aking bayan. Ngayon, Disyembre 2025 na. Isang taon na si Maya at 2 taon na ako sa Pilipinas. Marami na akong natutunan na Tagalog. Nakakaintindi na rin ako ng kaunting Batangueño accent. Nakakagawa na rin ako ng adobo at nakakapagluto ng sinigang na isda. Nakikipagkuwentuhan na rin ako sa mga kapitbahay at nagsisimba. Hindi pa ako ganap na Pilipino, ngunit ako ay isang manugang ng Pilipino at isang ina ng batang Pilipino, sapat na iyan. Minsan, naisip ko, paano kaya kung hindi ko kinausap si Gabi sa eroplanong iyon? Paano kaya kung hindi ako pumunta sa Pilipinas? Malinaw ang sagot, hindi ko sana nalaman ang kaligayahang ito. Hindi ko sana nalaman kung ano ang tunay na pamilya at tunay na pag-ibig. Mula Venezuela hanggang Pilipinas, 17,000 kilometro malayo kung malayo. Ngunit nilakbay ko ang distansyang iyon. Yakap ang sanggol sa aking tiyan, kasama ang takot, at may pag-asa. At nakilala ko ang mga taong naghihintay sa akin dito, Lola, Lolo at si Gabi. Kahapon, unang beses na nasalita si Maya ang isang buong pangungusap. Lola, gusto kita. Naluha ang lola at niyakap si Maya. Gustong-gusto rin kita. Maya ko, nakita ko ang eksenang iyon at naunawaan ko. Ang pamilya ay ginagawa. Mas matindi pa sa dugo ang oras at pag-ibig na ibinabahagi. Namula kami sa iba't ibang lugar, ngunit ngayon, isa na kami. Pamilya Reyes, isang ordinaryong pamilya na nakatira sa baybayin ng dalampasigan. Bukas, muli akong lilipat. Mula Naya patungong Tokyo. Ang pagbati sa mga pasahero at pananagutan sa kaligtasan gusto ko ang trabahong iyon, dahil ang paglipat sa kalawakan ay parang pangarap pa rin. At kapag natapos ang flight, babalik ako rito, sa bahay kung saan nahihintay si Maya. Sa lugar kung nasaan si Gabi. Sa lugar kung nasaan ang lola at lolo. Ito ang aking tahanan. Ang lugar kung saan ako babalik. Ang lugar kung saan ako nabibilang. Tanaw mula sa bintana ang dagat. Ang maalon ay patuloy na umaalon at umaatras. Tulad ng sinabi ni Lolo, tinatanggap ng dagat ang lahat. Ang kagalakan, ang kalungkutan, ang pag-asa, ang takot. Alam ko na ngayon na ganun din ang buhay. Tulad ng maalon na umaalon at umaatras, dumarating ang magagandang bagay at dumarating din ang mahihirap na bagay. Ngunit ang mahalaga ay hindi sumuko. Ang patuloy na sumulong. At ang paghahanap ng taong makakasama. Nahanap ko ang taong iyon. Dito sa dalampasigan, sa maliit na bayang ito sa baybayin, kaya masaya ako, bawat araw ay napapasalamat ako. Ang pahinga, ang tawanan ni Maya, ang sinigang na isda ni Lola, ang tahimik na kabaita ni Lolo, ang mainit na kamay ni Gabi, lahat ay parang milagro. Isang taon na ang nakakaraan. Ang dayuhang babae na naiisa na dumating dito, ngayon ay naging manugang at naging ina. Mula Lorena Paez, naging Lorena Reyes ako. At ipinakmamalaki ko ang pangalang ito, ang pagkakakilanlan na ito. Maya, may gusto akong sabihin sa iyo. Ikaw ay ipinanganak muli sa paibig, isang milagro na nagsimula muli sa katapatan ng 2 taon na nakataong nakita, at lumalaki ka na minamahal ng 2 bansa. Mahal ka ngang lola mo sa Venezuela at ng lola at lolo mo sa Pilipinas. Mahal na mahal ka rin ni mama at papa. Ikaw ay espesyal na bata. Tulad ng tulay na naunay ng 2 kultura, 2 wika, 2 bansa. Lumaki kang malakas tulad ni mama.
At matuto kang magmahal. Iyan ang pinakamahalaga. Sa inyo na nakikinig sa kwentong ito, gusto ko ring sabihin, huwag kayong sumuko. Nasaan man kayo ngayon, anuman ang inyong sitwasyon, kung maglakas loob kayo, may makikita kayong paraan. Tulad ko, baka kailangan ninyong maglakbay ng 17,000 kilometro, baka dumating kayo ng mag-isa sa isang banyagang lugar. Ngunit kung hindi kayo susuko, tiyak na may mataong tatanggap sa inyo dahil nakakasundo ang katapatan. Dahil ang paibig ay lumalampas sa mga hangganan. Ngayon, patuloy akong napapasalamat. Pagdilat ko sa umaga, nakikita ko ang mukha ni Maya, kumakain ng sabaw na niluto ng lola, pumupunta sa dagat kasama si lolo, at naglalakad-lakad na hawak ang kamay ni Gabi. Ang ordinaryong buhay na ito ay milagro para sa akin, dahil ito ang lahat ng pinangarap ko. Ang bahay na may asul na pintuan sa baybayin ng Barangay Dalampasigan, Batangas. Ito ang aking tahanan. Ang lugar kung saan ako babalik magpakailanman, ang bayan na aking puso, at ang kuwento ng pag-ibig na ginagawa ng aming pamilya ay patuloy pa rin.